Isang magandang gabi po sa bawat isa. Kabayan, meron tayong pinaka-latest na weather update sa lagay ng ating panahon. Pero kung bago ka lang, huwag mo muna kakalimutan, importanteng nakalike at nakasubscribe ka at nakahitang notification bell para next update natin ay mabilis po kitang mano-notify. Ang panibagong low pressure area na ating minomonitor, nasa loob po ito ng ating Philippine Area of Responsibility. So kung nakikita nyo yung bilog na yan, low pressure area po yan na sa ngayon po ay meron pong medium chance na maging isang ganap na bagyo within the next 24 to 48 hours. Alamin natin mga kaibigan ng mga detalye. Sa ngayon meron po itong lokasyon na 155 kilometers dito po sa may bandang west of Sinait, Ilocos Sur. At meron pong lakas ng hangin na umaabot sa 35 kilometers per hour. Medium chance, ibig sabihin ho niyan, sa mga susunod na mga oras, in 24 hours hanggang 48 hours, ay may chance ito na maging isang ganap na tropical depression or mahinang bagyo. Kapag ito po ay naging bagyo, tatawagin po itong bagyong Lani. So ito na yung pangalawang bagyo ngayong September, pagkatapos po ni bagyong Kiko. So titignan natin yung kondisyon kung ito po ba'y magiging malakas na bagyo, Aalamin natin yan. Huwag kayong mag-alala mga kababayan. Dito muna tayo mag-focus sa ating forecast weather condition. Mga lugar ito na apektado ng LPA at ng habagat. Sa Ilocos region po, ito po, Cordillera Administrative Region, kasama na dyan ang Cagayan Valley, ay patuloy pong makakaranas ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorm. Dahil po yan dito sa low pressure area na yan, ito po talaga nagbibigay na siya ng sama ng panahon, nabuo na yung tinatawag natin na sirkulasyon ng kanyang hangin, nade-develop na yung posibleng banta ng bagyo. Pero syempre may mga posibilidad pa rin na pwedeng magbago, pwedeng humina yan, pwedeng dumireksyon na papalayo ng ating bansa. Aalamin natin. Sa area naman po ng Metro Manila, ilang bahagi ng Luzon ay patuloy din makakaranas hanggang bukas ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorm, kalat-kalat na pag-ulan na may kasamang pagkulog at pagkidlat dahil naman yan dito sa habagat or southwest monsoon. Ang senaryo dito mga kababayan ay yung direksyon or yung sirkulasyon ng hanging habagat or southwest monsoon sumabay pa talaga sa ikot ng sirkulasyon ng hangin ito nga pong low pressure area. Kaya yung chance nito na maging bagyo mas tataas pa sa mga susunod na mga oras. So dapat lagi kayong nakabantay, nakamonitor sa ating mga ina-update. Samantalang, ang ilang bahagi naman po ng Visayas, kasama na rin ng ilang bahagi ng Mindanao, ay patuloy din makakaranas ng maulap na kalangitan, lalo na po bukas, dahil po sa mga localized thunderstorm. May mga chance na malalakas sa pag-ulan nangyayari madalas tuwing hapon at sa gabi. Tulad na aking sinasabi, babalikan natin, yan nga pong low pressure area. Pero bago yan, meron tayong nakataas ngayon na heavy rainfall warning dahil po sa LPA at sa habagat. Kaya mag-ingat po tayong mabuti. Nako, nagsisimula na talagang matinding pag-uulan, Heavy rainfall warning dahil po dito sa low pressure area na yan. So narito na, ngayong hapon po, gabi hanggang bukas po ng hapon, meron po tayong inaasahan na 50 to 100 mm sa dami ng ulan dito po sa Ilocos Sur, sa ilang bahagi ng La Union, Pangasinan at sa Benguet, At inaasahan din ng 50 to 100 mm sa dami ng ulan dahil naman sa habagat or southwest monsoon sa area ng Pangasinan. So balikan na natin itong low pressure area. At itong sinasabi ko sa inyo, ngayon naalamin natin kung ito nga po ba ay magiging banta ng malakas na bagyo dahil yan naman talaga ang kinakabahala nating mga kababayan. Sa ngayon, kung makikita nyo, hindi lamang yung sirkulasyon ng LPA na yan, meron pang isa dito, Ito, posible maging isang low pressure area din, yung taas. Ito, sa bandang hilaga ng Luzon, nakikita nyo yan. Sirkulasyon din ng hangin yan at anytime, posibleng magkaroon na yan ng pinaka-tinatawag natin na mata. Ito kasi yung pinakamata ng low pressure area, yung sirkulasyon ng hangin na yan. Tanong natin mga kababayan kapag ito yung naging bagyo, magiging malakas ba? Sa ngayon, dahil sinasabayan siya ng ikot ng habagat, posible na maging malakas ito. Pag naging malakas, possible na hanggang typhoon category. Pero syempre hindi pa naman natin sinasabi na magiging typhoon agad. May mga posibilidad na pwedeng mangyari, magbago, pwedeng lumabas ng ating Philippine Area of Responsibility at doon maging isang malakas na bagyo. Pero yung senaryo na maglalandfall sa ating Philippine landmass, medyo malabo na. Dahil kung makikita nyo, ibang direction ito. Ang mga ka-apekto na lamang dyan, yung trap or extension ng kanyang hangin, lalo na dyan sa ilang bahagi ng lawag, makikita nyo naman, ilang bahagi ng Metro Manila,
ang Visayas at Mindanao maapektuhan naman ng habagat. So kahit na malaking bahagi pa rin ng Metro Manila ngayon hanggang bukas mga kaibigan, ang patuloy na makakaranas po ng masamang panahon dahil sa habagat at sa low pressure area. Ngayon naman, itong isang kumpol ng kaulapan o sirkulasyon ng hangin, kasi ang low pressure area nabubuo yan dahil sa mga sirkulasyon ng hangin. So mas maganda na ang mangyari dito, ito mabuo bilang isang LPA, possible na papalayo din ang kanyang maging direksyon dahil nasa labas naman na siya, no? So ngayon, naabangan natin yung mga posibilidad na pwedeng mangyari kung ito yung magiging malakas na bagyo. So dapat nakaantabay kayo bawat oras. Kaibigan, bago ko tapusin to, please huwag nyo kakalimutan muna na mag-like, no? Pakishare ng ating update para yung mga kababayan natin, mga kapatiran natin, malaman po nila yung lagay ng ating panahon. Hindi man ako ganun ka-perfect o kagaling magbalita, pero ginagawa ko yung best ko. Galing talaga yung source natin sa Pag-asa at sa iba pang mga ginagamit natin na weather updates, radar, doon po tayo kumukuha ng source. Please, pakishare naman. Malaking bagay para din po sa engagement ng ating channel at lumakas at mas lumawak pa po nakakalam ng ating update sa lagay ng panahon. Maraming salamat po. Magandang gabi po sa inyong lahat.